too many of us, we don't know who we are. Kaya tayo nangangapa. Maring sa tingin mo, ikaw ay kilala mo na ang sarili mo, meron kang biodata, but actually, who you are does not necessarily means yung mga detalye ng buhay mo, kundi higit pa doon. Ginagamit ng kaaway o ng mundo sa paligid natin na tayo ay i-portray sa atin yung hindi naman talaga tayo. Sinasabi na ganito ka lang, o ganyan ka lang, o hindi mo talaga naabot yung standard, at hindi ano, and we listen doon sa mga tao kasi we do not know who we really are. At pumapayag tayo sa mga sinasabi nila. Mahirap ka lang, o you are incapable, you does not qualify, you are not literate, you are not well enough. You cannot do that. Sa buhay natin, alam ko, there are portions and there are mga instances sa buhay natin na meron tayong ganon. Ginagamit yun ng kaaway sa atin. And from the very beginning, dinidistort ng enemy, Satan, yung mga image ng sinabi sa atin ng Diyos, dinidistort niya yon so that we will feel that tayo ay talagang ganon nga kagaya ng pinaparatang nila. For example, sa Numbers 13 verse 33, noong si Moses ay nagsugo ng spy sa isang lugar upang malaman sapagkat yun ay pinangako ng Diyos sa kanila. May sinabi ang Diyos na ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito. Yun talaga ang totoo. Pero nang nandoon na sila, merong ipinakita ang kaaway sa kanila at yun ang pinaniniwalaan nila. And that's why they were so fearful and they were so afraid and energyless. At sila ay nawalan ng pag-asa. Tingnan natin kung ano yung pinakita sa kanila ng kaaway. Numbers 13:33, let us read all together. May nakita pa kaming mga higante na mga angkan ni Anak, parang mga tipaklong lang ang tingin sa aming sarili kung ikukumpara sa kanila at ganyan din ang tingin nila sa amin. So dito makikita natin na sila ay isinugo ng Panginoon. Sila ay bayan ng Diyos. Sila ay pinili ng Diyos. Yun talaga ang tunay na sila. Pero nang sila ay nagpunta sa lupain, iba ang ipinakita sa kanila. Ang ipinakita sa nila, sila ay maliliit, sila ay powerless, sila ay parang tipaklong lang. Nakakita na ba kayo ng tipaklong? No, ano sa English ng tipaklong? Grasshopper, no? Iba-iba, may tipaklong na maliit, may tipaklong na malaki, pero gayon pa man, kumpara sa tao, sila ay maliliit lamang. Tingnan natin, sabi ng Diyos, kayo ay pinili ko. Kayo ay espesyal sa akin. Meron akong magandang pagdadalan sa inyo. Meron akong inihanda para sa inyo. Pero nang dadoon na sila, the enemy portrayed a different word sa kanila. At sabi, wala kayo. Para lang kayong tipaklong. And afterwards, makikita natin, pinaniwalaan nila yung sinasabi noong mga angkan ni Anak na kayo ay tipaklong lang and they were so afraid. Nakalimutan nila kung sino sila ayon sa paningin ng Diyos. They forgot who they were. Amen? Tayo sa buhay natin, nakakalimutan ba natin ang sarili natin sa harap ng iba-ibang mga bagay? Halimbawa, pag nakakita na tayo ng pagkain, nalilimutan natin na nagda-diet tayo. Diba? Nakakalimutan natin na nagda-diet tayo. Pag nakakita tayo ng magandang bilihin sa Pure Gold o kaya sa SM, nakakalimutan natin yung budget natin. No? Gusto mo bilhin kasi nakakalimutan mo na you are on a budget. No, nakakalimutan natin ang sarili natin. Pag nakakita ang mga babae ng pogi na Koreano, nakakalimutan nila yung sarili nila. No? Nakakalimutan nila sila ay mga Pilipinang mahinhin. Pero pag nakakita ng Koreano, biglang nagsisisigaw, nagbawala. Ano, di ba? Nabawala sa sarili. At ganun din naman ang mga lalaki. Pag nakakita ng maganda, di ba? Nag-iiba yung mga desires natin. Pag nakakita tayo ng mga opportunity, we forget our convictions. Pag nakakita tayo ng mga opportunity, sinusuko natin yung mga convictions natin bilang Christian. Kasi sayang naman yung opportunity. We forgot and we forget who we are. Depende sa ipinakikita sa atin. Natatrap tayo doon sa mga ipinakikita sa atin kasi ang nagiging daanan,
ng kahinaan natin, yung mga desires natin. Meron tayong mga gusto. At kapag yon ang itinapat sa atin, tayo ay nakakalimutan natin na Christian pala ako. Pag nagagalit tayo, we are presented by different mga situations na nagagalit tayo and which is not very recommendable para sa isang Christian. Lalo pa sa pastor na dapat ikaw ay halimbawa ng isang collected at isang tempered na na attitude. Pero pag dumating na yung bagay na kinagagalit, we forget who we are. Nalaban na rin tayo. Ngipin sa ngipin. Sigaw sa sigaw. Galit sa galit. Nakalimutan kasi natin, tayo ay Christian. Diba? Pag dumating tayo sa pangangailangan, nawalan na tayo ng pera, nawalan na ng laman ng palabigasan, nawalan ng pambayad ng tuition fee, nawalan na ng, diba? We forget who we are. Mga kapatid, maaaring magkulang tayo, but we are not slaves. We are not slaves to anyone. Na kaya tayong paikutin dahil may kailangan lang tayo. We are not slaves. We are not beggars. Hindi tayo pulubi. Hindi tayo sobrang nakakaawa. Totoo, kakaroon tayo ng iba't ibang pangangailangan, but remember who you are. Huwag mong kakalimutan kung sino tayo. Another thing na ipinakikita dito sa John chapter 6, verse 9. May isang batang lalaki rito na may tilimong tinapay at 2 isda. Pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Minsan may ipinagawa si Jesus, gusto niyang pakainin ang napakaraming tao. Nung tinanong sila, meron lang tayo dito 5 tinapay at 2 isda. Pero kakasya ba naman ito? And again, meron pangangailangan. At yung pangangailangan niyon na nagsusumigaw na parang sinasabi, di nyo kayang pakainin yan. Di nyo kayang gawin yan. 5 lang ang tinapay. 2 lang ang isda. Ano yan? Kasya ba yan dito? How many times in our lives we are presented with that? Hindi mo kayang kaya yung course na yan. Ano ka eh? Mahina ka sa mathematics. Yeah? O hindi mo yan kaya. Hindi ka kaya ng nanay mo magpaaral ng engineering. Hindi niya yan kaya. Diba? Pero, minsan, kailangan mong makilala kung sino ka at kanino at sino ang nagmamay-ari sa iyo upang masabi mo sa harapan ng lahat ng mga taong nagsasalita sa iyo, lahat ng bagay ay kaya ko sa pamamagitan ni Kristo na kasama ko sa buhay. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Kung ano meron ako, kung ano yung konting meron ako, sa pamamagitan noon, ililigtas ako ng aking Diyos. Minsan, ang tao ay lumalakad sa pananaw at sa mga standard ng mundong ito. Pero tandaan natin, tayo ay naging Christian, we do not walk by the standard of this world. We walk by the standard of what the Lord has said or has told us in His Word. That's why we are Christians. Kaya nga tayo Christian kasi kung hindi tayo ganong mag-isip, para kay ano pa na tayo ay Christian din? Paano pa sabihin mong naniniwala ka sa Diyos? Kung ang isip mo ay kagaya din ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Ang mga naniniwala sa Diyos, iba siyang mag-isip. Iba siyang kumilos. Iba siyang magdesisyon. Meron siyang tapang na hindi nanggagaling sa kung ano yung mga bagay na mayroon siya, kung ano yung mga bagay na hawak niya. Nagsasalita siya dahil mayroon siyang Diyos na kinukuhanan niya ng tapang. Sinasabi ko, marahil sa sarili ko, dati, wala ako nito, wala ako nun, pero meron akong Panginoon. Amen? Tingnan natin. 1 Samuel 17:43-45. Basahin natin sabay-sabay. Aso ba ako at patpat yang dala-dala mo? At isinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang mga Diyos. Sinabi pa niya, lumapit ka rito at papakain ko bangkay mo sa mga ibon at sa mababangis na hayop. Sumagot si David,
Makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal. Pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos na hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Amen? So makikita natin, posible pala na tayo ay maging dehado. Posible pala na tayo ay maging maliit lang sa mata ng ibang tao, pero pwede pa rin tayong manindigan at makipaglaban sa ating pinaniniwalaan at sa bandang huli, eventually, mananalo pa rin tayo. Amen? Mananalo pa rin. Pumsita natin ang sinabi ni Goliath sa kanya, ako ba ay aso na patpat ang dala-dala mo? Hindi mo ba nakikita na napakalaki ko at ako ay experienced at ako ay mahusay sa larangan na ito? At isinumpa niya si David. Halika dito. Papakain ko ang bangkay mo sa mababangis na hayop. Talagang parang nililiit ka ng gusto. Have you ever been there in your life na ikaw ay namamaliit? O parang hindi ka na kailangang maliitin ng iba, ikaw mismo sa sarili mo ang nangliliit sa sarili mo. You labeled yourself as someone, hindi ko yan kaya. I am not designed for that. O ganito lang talaga kasi ako. Ikaw na mismo ang nagle-label sa sarili mo. Because naniwala ka doon sa mga ini-input doon sa isya. And that could be true doon sa patakaran ng mundo. But remember, si David at sumagot, makikipaglaban ka sa akin na dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Amen? Lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. And that separates Christian from non-Christians. Separates believer from unbeliever. Separate the secular from the spiritual. That separates us because we are Christians. We are believers. We are not believers for nothing. Sabi dito, lalabanan kita. Hindi kita aatrasan. Dehado ako, maaring wala ako nang meron ka, pero mananalo ako. Ang Christian, meron siyang ganoong panuntunan at sa buhay ko, bilang Kristiyano, malimit ko yung nararanasan sa buhay ko. Ang salita ng Diyos ay hindi ibinigay sa atin para magkaroon ka lang ng parang magandang i-quote sa FB o kaya parang meron kang magandang masasabi kapag meron kang kausap. Ang salita ng Diyos ay ibinigay sa atin upang sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabasa mo ay maranasan mo yung totoong sinabi sa salita at ma-appropriate mo sa buhay mo. The Word of God is just an information unless na maranasan siya mo sa buhay mo, buhay natin. It is just information. Ladies and gentlemen, mga kapatid, the Word of God is not meant to be information. Marami nang alam ang tao. Marami na tayong impormasyon na alam. Ang kailangan lang natin, maranasan natin sa buhay natin at papatunayan, ang salita ng Diyos ay totoo. Naranasan ko. Amen? Naranasan ko. Enough for the information. Information, we have so many. But to experience the Word of God is a different thing. At sabi ni David, I have the information about God. Alam ko, sa mga ninuno ko, marami siyang binigay na tagumpay. At ngayon, naririto ako, it's my moment. It's my life, it's my time na ako ay mararanasan ko yung sinabi ng Diyos. And in front of the overwhelming challenge sa Kanya, na nakataya ang Kanyang buhay, nakataya ang buhay ng Israel, nakataya ang buhay ng Kanyang pamilya, He said in front of the challenges, I will defeat you in the name of Jesus. I will defeat you. How many times na ako sa sarili ko, sinabi ko, magagawa ko ito, tutulungan ako ng Diyos. Hindi kita aatrasan, tutulungan ako ng aking Panginoon, Diyos. I made it to stand on my conviction. Kaya nga ako naging Christian. Kaya nga ako mayroong ganoong kaalaman at binigay sa akin ng Diyos ang kaalaman na yon upang sa pamamagitan ng kaalaman yon, daigin ko ang mas malaki kaysa sa akin. Lahat tayo, mayroon tayong pinagbubuhatan. Lahat tayo ay mayroon tayong pinanggagalingan mga mabibigat na bagay. Mapabata man tayo,
Maedad na tayo, mapa-senior o mapa-parents tayo o mapa-estudyante ka, lahat tayo mayroon. I remember going to college with nothing, baon lang. Madalas pa nga, nasabihan ako na, papasok ka sa Manila, ganyan lang suot mo. Di ba? Hirap. Hindi ako pwedeng gumastos ng higit sa budget ko. Hindi ako pwedeng magkamali sa drawing paper kasi wala na akong pambili. Hindi pwedeng masiraan ng sasakyan yung yung sasakyan na Loton Cavite. Kasi pag nasiraan yun, hindi na ako pwedeng magbiyahe uli. Kailangan hintayin ko yung susunod na biyahe ng kasi para transfer. Kasi wala akong pambayad. Wala akong calculator. Lahat ng kasama ko may calculator, ako wala. Pero alam mo, mabait ang Diyos. Minsan, pumapasa ako, walang calculator, samantalang yung may calculator, bumabagsak. Mga kapatid, hindi dahilan na wala tayo ng ibang bagay na meron ng iba. Ang mahalaga, meron kang Diyos. Pwede kang magtagumpay kahit wala ka na meron ang iba. Basta kasama mo ang Diyos. Amen? Yun ang isang tinayuan ko sa aking buhay upang kahit saan ako magpunta, nararamdaman ko, nililiit ako. Minsan, naluluha ako pag ako ay nililiit, pero lagi naman akong bumabangon. Alam nyo, mayroong isang kasabihan na yung tatay niya, ibinili siya noong parang, yung parang air na manika at pag sinusuntok niya, natutumba yon. Pero ang goal is matumba yon para hindi na bumangon. Pero kahit anong lakas na suntok niya, lagi itong bumabangon. Kahit na anong lakas niya, bumabangon. At talagang hindi niya yun mapapatumba kasi mayroon yung lead na nasa pabigat sa ilalim upang kapag sinusuntok niya, hindi niya yun talaga mapapatumba. Mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng salita niya upang hindi ka laging natutumba at hindi ka mananatiling nakatumba. Amen? Ang naniniwala kay Kristo, maaaring matumba siya ng 7 beses, pero 7 beses siyang babangon, sabi ng Diyos. Amen? So lagi nating dandaan ng sinasabi ng Diyos. At sabi David, pwede tayong lumaban. Pwede nating hindi paniwalang basta, wag mong kalilimutan kung sino ka. Tayo ay mga Kristiyano. The title of our message today is Who We Are in Christ. Sabihin natin, who we are in Christ. Amen? Minsan, tumitigil lang tayo doon sa salitang who we are. Kung sino tayo. Tumitigil tayo kasi nakatingin lang tayo sa sarili natin. Ilagay natin ang sarili natin at bubuin natin yung statement, who we are in Christ, nagbabago ang lahat. Sa atin lang, wala tayo. Pero pag nilagay natin yung in Christ, nag-iiba ang lahat. Parang yung isang sundalo sa harap ng tangke, ng armored na tangke. Pagdala niya lang ay pistol, para bang dihadong-dihado yung laban. Kasi tangke yun eh. Pero kapag yung sundalo ay nilagyan mo ng basuka, nag-iiba bigla. Para bang hindi na siya dihado. Nagiging na siyang, talo, tangke dito kasi meron din siyang basuka. Point? Dapat mong malaman kung sino ka. Because that makes a change and a difference in your life. Tandaan natin to, bata man tayo, kabataan ka pa ngayon, dadaan ka sa buhay na meron kang mas malaking kakalabanin sa buhay mo. Darating yon. A force powerful than you. And you have to have something in you that will make you stand and that give you an overwhelming advantage na kahit malaki siya, kaya mo pa siyang talunin. Who we are in Christ. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Basahin natin. Therefore, ito ang sinasabi ng Diyos tungkol sa Christian. Ito ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Remember this, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things, the new has come. Ang sino mang na kay Kristo, siya ay bagong nilalang.
In Christ. Tingnan natin. The word in Christ. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. We are only considered new creation when we are in Christ. Ito ang sabi ng Bible at alam natin yan. Tayo ay nakay Kristo pero talaga ba nating naintindihan? Let me give you an example. In Christ meaning status quo. Ito yung standing talaga natin but we forget kung nasaan talaga tayo. Let's say for example, ito yung kay Christ. Si Christ. At ito tayo. When you are in Christ, you are inside Christ. Inside Christ, you are secure. Secure. Lahat ng nagaganap dyan, kung saan mo si Christ, nandoon ka. Kung ilagay mo siya dito, nandoon siya. Kung kalugin mo siya, nandoon pa rin siya. In Christ. Ito ang position nating lahat. And we forget na tayo ay nakay Kristo. Kaya naman tayo gulong-gulo sa buhay natin at madalas tayong natatakot, madalas tayong nangangamba, madalas tayong nag-aalala, madalas tayong walang energy. Nakalimutan natin na tayo ay wala sa sarili natin. Kung tayo ay nasa sarili lang natin, that we will be. But the Bible says, at the Bible is true, and the Bible is trustworthy, na sabi niya, nung nanampalataya kay Kristo, ikaw ay wala sa sarili mo ng buhay, kundi ikaw ay nakay Kristo, and therefore, why you are worrying? Sabi ni Lord, why do you worry? Ba't ka nag-aalala? Ba't ka nag-aalala? Hindi mo ba nalalaman na useless ang mag-alala? Sabi niya, anong maibubuti sa iyo na ikaw ay mag-alala? Makakadagdag ba yan ng kahit 1 inch ng buhay mo? Ibig sabihin ni Christ, there's no point worrying if you are a Christian because in Him, everything is secured. You are protected, you are secured. Sabi ni Lord, basahin natin. Yung sumunod na talata. Next slide. Sabi dito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Look how secure. Walang makakagaw sa kanila. No one. Sinong nagsabi? Si Jesus. Pag sinabi ng Diyos, hindi kita pababayaan, hawak kita, hindi kanya pababayaan. You are secured as you can ever be. Maaring sa ngayon, you don't feel secure. But remember the word, 2 Corinthians 5:17, you are in Christ, and no one can pluck them out of my Father's hand. Kaya nga sabi ni Jesus, pag nandito ka sa akin, hindi ka maaagaw ng sino man, at hindi kita pababayaan. Kasi nandito ka sa loob ng aking kamay. Do you understand? Kapag ikaw ay nakay Kristo at dumadating man sa atin ang mga challenges ng buhay, overwhelmingly parang nauupos yung puso mo. Have you ever been in that position na parang nanlulumo ang puso mo, parang there's no solution anymore? Remember, you are in Christ according to the word. 2 Corinthians 5:17. You are in Christ. No one can pluck them out of my Father's hand. No one can pluck them out of my hands. That's how secure is to Jesus. Walang makakaagaw sa iyo, walang makakaagaw sa akin, walang makakaano sa akin, walang makakaagaw kay Glenn, if Christ is your family is in Christ, walang pwedeng pangangailangan ng iyong pamilya na hindi kayang sagutin ni Christ kasi nasa Kanya. Ikaw, kung kaya mong paniwalaan yun, you will be confident na wala kang pwedeng daanan sa buhay mo na hindi mo kayang pagtagumpayan. So there's no point being worried. Okay, you get worried from a little bit of time, but you do not get worried all the time because yung si Christ ang may hawak sa iyo. And there's no point. Ang sinasabi ko na lang pag ako'y nalulungkot, I said, Lord, ibinibigay ko na lang to sa iyo. Kasi there's no point worrying. Bahala ka na sa akin and that settles everything. That settles everything.
Amen? At yung mga kinatatakutan ko, kinababagabagan ko, I said, Lord, ikaw na ang bahala. At alam na ni Lord kung ano ang gagawin. Amen? Praise God. So, that is one they should remember. Huwag mong kakalilimutan, we are in Christ and we are new creation in Christ. Sino dito bata pa, ikaw ay warrior? Bata pa, warrior ka na. Di ba? Kung may exam na naman, periodic test na naman, di ba? Ay, naku, ano naman ito, di ba? Ay, naku, graduation na, di ba? Nag-worry ka, nanay ka, nag-worry ka. Ay, elementary, naku, yung anak ko, ano na, oh. Mamaya manliligaw na yan, oh. Di ba? Mamaya mag-ano na yan, oh. Di ba? Marami tayong mga worry. Mamaya dalaga na yan, oh. Mamaya ano na yan, oh. Di ba? Mamaya magsasabi na yan, mag-aasawa na ako, oh. Di ba? Marami tayong ganoong worries na dumadating sa buhay natin. But remember, if you were born warrior, the Bible says you are in a creation. You are not a warrior anymore. From being a warrior, you become a warrior. There's a change. Sabi ni Lord, the old things are past, the new has come. I am not the same anymore. And that we have to remind ourselves from time to time. When I was young, masyado ng ang temper ko. Ewan ko kung bakit ako ganoon pinanganak, bata ganoon ng pagkabata ko, but I am very short-tempered person. But nung dumadating akong naging Christian ako, the Bible said, hindi na ako yung dating ganoon. Pero minsan bumabalik yung nature na yon. Pero bagamat bumabalik, hindi ko kailangang magpatuloy sa ganan. Meron na akong bagong nature. And that, magagawa ko yon. Pero afterwards, yung salita ni Lord will come and then will begin to change us. Amen? So, we don't have to be the same like yesterday. We have to be better than yesterday. We worried yesterday. Today, you have a chance not to be a warrior. You have a chance to be an overcomer. Remember, new creation in Christ. Sabihin sa katabi, new creation. Mga kapatid, again, I would like to remind, this can be all information to you. Unless you put and appropriate this truth in your life, this will not have anything good of value to you. Wala itong value kapag hindi mo dinecide sa sarili mo, I am going to walk in that word na sinabi ni Lord. I am not the same again. And unless you put that into practice, unless you are decided in your mind na ito yung sinabi ni Lord tungkol sa akin, I am going to live my life this way, all you have is information. And information is just information. It has no power. But if you are going to believe the word and walk in it, ang salita ng Diyos ay nagiging powerful sa iyo. Just remember, do not forget, you are a new creation in Christ, and you are in Christ. Remember this illustration. You are in Christ, and no one touches you. Not even the devil can touch you, because you are in Christ. There's no amount of need that will overwhelm Christ, kasi Christ laging mas malaki kaysa sa mga pagsubok na meron tayo. Amen? Number 2, one thing that we should remember is we are children of God. Sabihin natin, we are children of God. Tayo ay naging anak ng Diyos, and that is a miracle. Ito ay parang, okay, narinig ko na yan, anak ko ng Diyos, anak ko ng Diyos, anak ko ng... But listen to this. Nang tayo ay nilikha ng Diyos, hindi niya tayo tinawag na anak. Tinawag niya lang tayong created being, si Adan at si Eva. Pero nagkasala si Adan at si Eva, at tayo ay kailangang tubusin ni Jesus sa krus dahil nagkasala. Nung tinabos natin ni Christ at tayo sumampalataya sa Kanya, ang sabi ng John 1:12,
Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanya. So being from created being na nagkasala at tinubos ni Jesus after we being saved ni Lord, sabi niya, naging anak na tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos sa being from created being. Mas na-promote pa tayo, naging tayong children of God. We are not the same. We are not just ordinary being. We are not created being. We become the children of God, and those two things are different. Magkaiba yung nilikha, magkaiba yung sa anak ng Diyos. Amen? Created beings are created beings, but yung children of God, meron kang sense of belongingness sa family ni Lord. Meron kang inheritance in the saints kasi you are heirs with God. So, you are children of God. At ang children of God, hindi iba siyang mag-isip. Tingnan nyo, paano mag-isip si Bill Gates kumpara sa pag-iisip natin? Palagay mo ba pareho tayo mag-isip kagaya ni Bill Gates? Paano ang mga bilyonaryo na nakikita natin, ang mga president, paano sila mag-isip? Kagaya ba ng pag-iisip natin? How about the successful people? Paano sila mag-isip? Kagaya ng pag-iisip natin? Hindi. Kasi they are different from us. Diba? Amen? May isang lalaki na mimingwit at nagpapahinga na siya at pagkatapos sabi ng lumapit yung isang businessman at ang sabi, ano ginagawa mo? Ba't natutulog ka na? Kasi nakahuli na ako eh. Isa lang nahuli mo tapos nagpapahinga ka na? Oo, ano pa ba gagawin ko? Sabi niya, kung mamingwit ka pa uli, pagkatapos makahuli ka pa ng 2, o di meron kang 2, pag binenta mo yan, makakabili ka pa ng 2 uling pamingwit. At pagkatapos pag namingwit ka uli, makakahuli ka na ng 4 na isda. At pag nakabili ka na ng 4 na isda, siyempre, pag bibili ka uli, benta mo uli, makakamakuha ka na naman ng 4 na pamingwit. So, 4 na yung pamingwit mo. So, makakahuli ka na ng 8 isda. Tapos pag nakabenta na mo yung 8 isda, makakabili ka na ng bangka. At pag nabili ka ng bangka, mas marami kang mahuhuli. At pagkatapos makakapagpahinga ka na ng masarap kasi ang dami mo nang nahuli. So, iba ang businessman. Ang sabi naman ng isa, sabi mo, pag nakabili ng ako ng bangka, makakahuli na akong marami. Tapos makapagpahinga na ako. Oo. Hindi ko naman kailangan ng bangka para magpahinga. Ito lang nakapagpahinga. Pero, point, ibang mag-isip ang businessman. Amen? Ibang mag-isip. So, sa buhay natin, ang sinasabi dito ng Panginoon pag tayo ay Christian, iba tayong mag-isip. Iba tayong mag-isip kagaya ng nangyayari sa paligid. Sino dito nagda-drive? Naranasan mo na mag-drive? Diba? Dito, talagang maraming nakakagalit, diba? Nakakapikon. Nakakagalit. Talagang, kung di ko iisipin na Christian ako, talagang lalabanan ko ng ano ba gusto mo? Karera ba talaga? Gusto mo singitan? Gusto mo talaga pitpitan? Alam mo, di ba? Yung wala ka namang ginagawang masama, pipit-pitan kang pagkahaba-haba. Pit! Ang kasalanan ko. Di ba? Parang wala man akong ginagawa. So, dito pa lang marami na nating tayong mga tukso para iwanan natin. Pero, lagi ko lang naisip, Christian ako. At kung magalit man ako, laging bumabalik. Christian ka. Amen? Iba siyang mag-isip. Iba siyang mag-isip sa harap ng pagsubok. Iba siyang mag-isip sa kawalan. Iba siyang mag-isip. Ako, ewan ko sa inyo, pero naniniwala ako na tinawag ako ng Diyos para mag-pastor. Sa simula't-simula pa lang, iniwanan ko yung trabaho ko para mag-pastor. Maganda ang trabaho ko eh. Pero iniwanan ko yon. At ang sabi ko, Lord, wag mo po akong pababayaan. Wag mo po akong gagawing kawawang pastor. Pero susunod ako sa iyo. So, inirelasan ko yung trabaho. At pag meron akong kailangan sa church o kailangan sa ministry, lagi kong takbuhan ang Diyos. Panginoon, bigyan naman ako ng ganito kasi kailangan ko sa church. Bigyan mo naman ako ng ganito kasi kailangan ko sa church. Alam mo, laging sumusunod at laging tinutupad ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako sa kasunduan naming dalawa
Nasabi ko, susunod ako sa iyo, pero wag mo akong pababayaan. At ganoon din sa ating lahat. Ang sinasabi ko sa inyo ay hindi kwento, kundi isang totoong karanasan na nagpapatunay, totoo ang Diyos kung makikipagkasundo ka sa Kanya. Totoo ang Diyos sa makikipagkasundo. Our God is a covenant-making God. Alam nyo ba, hindi na uli gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Kahit na anong tsunami, kahit na anong ulan ang dumating sa mundo, hindi na uling magugunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko na uli gugunawin pa ang mundo sa pamamagitan ng tubig at ito ang magiging palatandaan ng aking pangako na yan. Siya ay gumawa ng rainbow. Upang pag nakita niya ang rainbow, maaalala niya na hindi niya nagugunawin uli ang mundo. The covenant, Noahic covenant. Ang pakikipagkasundo kay Noah. Naglagay siya ng rainbow upang patunayan. Meron akong kasundoan kay Noah. Hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Kaya pag may nakita kayong rainbow, isipin mo yung naganap sa Bible. Hindi niya nagugunawin ang mundo. At sa ating lahat, makipagkasundo ka kay Lord. Makipagkasundo ka. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pakikipagkasunduan. Panginoon, kung magtagumpay ako ito ang aking ipinangangakong gagawin sa iyo. Ito ang pinangako. Alam mo, ang Diyos ay sumusunod sa ganoong mga klase ng pakikipagkasunduan. Maraming kasunduan. Adamic covenant, Noahic covenant, Abrahamic covenant. Napakadaming covenant. Maraming pakipagkasunduan. Says, pwede, Lord, susunod ako sa iyo. Magpapastor ako, pero wag mo akong pababayaan. Wag mo akong gagawing kawawang pastor. Ayoko po. Ayokong pastor na nagmamakaawa. Ayoko. Ayokong pastor na parabang nanlilimos dahil meron siyang kailangang bilhin. Ayoko po ng ganoon. At hanggang sa ngayon, hindi ako nilalagay ng Panginoon sa ganong kalalagayan sapagkat ang Diyos ay tumutupad sa kasunduan. Maglagay ka ng kasunduan sa Panginoon. Amen? Sabi dito, we are the children of God. Iba tayo mag-isip, iba tayo magdesisyon. Ang desisyon natin ay laging ugnay sa sinabi ng Diyos. Hindi ka nagsasalita, hindi ka kumikilos ayon sa sinasabi ng mundo. Sinasabi ng mundo ganun. Pero alam nyo, I remember, sabi ng Lord, magtatagumpay ako. At sabi ni Lord, hindi niya kailangan kung minsan na ikaw ay makapagtapos ng pag-aaral. Kung hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, kaya pa rin tayong tulungan ng Diyos dahil pinangako niya. I remember, nag-aaral ako ng electronics 6 months kasi hindi na ako kaya pagpatuloyin ni nanay at ni tatay mag-Adamson sa engineering ko. So, sabi ko, Nay, pwede po bang ako sa munisipyo na lang, nag-assemble kami ng AM radio at pagkatapos yung ibang pag-check ng pyesa and that's all I have. Pero yung miracle, kung ano lang yung kaya mo, kung ano yung meron ka, hindi yun limitasyon kay Lord. God is not limited by our limitations. You should remember that. We can see limitations. Every now and then sa buhay natin, you will see limitations, but God is not limited by our limitations. I remember, nag-apply ako, I remember yung kasamahan ko, UST siya, 2 years siya, so pinasa yung papel, sabi niya, meron ba talagang 6 months na electronics? Sabi ko, meron. Po sa amin, meron po yan. So tinanggap niya yung papel namin, kasabi ko, UST, yung kaibigan ko, taga UST. So nag-apply kami, nag-exam, pumasa ako, siya hindi. Sabi niya sa akin, bakit ka pumasa? Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa naman. Hindi naman ako talaga sabihin maraming alam sa electronic. Pero, alam nyo, ang nakakatuwa, yung in-exam, yun yung alam ko. Oo, yun yung alam ko. Yun talagang inaral ko at yun lang talaga, hindi naman masyadong marami, pero yun lang question, yun talaga yung ando dun. At nasagutan ko siya. Mga kapatid, nag-aaral na ba kayo na yung pinag-aralan mo, hindi na lumabas sa exam? Yung ang dami mong inaral, baka tapos pag exam, hindi yun ang tinanong. At pagkatapos nung tinatanong na, naku, dito, napag-aralan ko, may pinag-aralan ko. At pagkatapos, hindi, di ba? So sa akin, yun talaga. At pagkatapos nung tinatawag din pangalan ko, sabi ko sa anong piyesa ito, sir? Ano yan?
Sir, ano yan? Sinagot ko. Pero dumating yung pinakita yung pyesa sa akin. Sabi ko, sir, hindi ko alam yan eh. Ngayon ko lang nakita yan. Alam mo, minsan masarap din talaga na kasama mo ang Panginoon at nagsasabi ka ng totoo. Ang sabi sa akin, yan ang gusto ko. Nagsasabi ng totoo. Hindi kagaya ng iba dito. Hula lang ng hula, pero hindi naman talaga nila alam. Sabi ko, yung negative, nagiging positive. Pagkasama mo si Lord. Amen? Pagkasama mo si Lord, remember, nasa pila ako para mag-apply. At pagkatapos, yun ang position na gusto kong applyan. Kaya lang, wala nang bakante, wala nang stab. So sabi ko, hindi ako pwedeng umuwi sa bahay na walang stab. Kakaya naman sa nanay ko, pinamasahihan ako. So, pumila na rin ako bilang operator, pero gusto ko technician. At tapos, sa dulo ako ng mga operator, mga babae, biglang merong galing sa technician lumapit sa akin. Gusto mo bang maging sa technician? Oo, kaya lang wala nang wala nang staff, naubusan daw ako eh. Ako, sa technician ako may staff, pero parang hindi ko kaya sa technician. Gusto mo palit na lang tayo? Like, sure ka? Oo, sure ako. Sa operator na lang ka, palit na lang tayo. At tuwan-tuwa talaga ako. Kasi yung naubusan na ako, pero lumapit siya, binigay sa akin yung staff yan, nagpalit sa akin. Mga kapatid, alam ng Panginoon kung nasaan ka. At alam ng Diyos kung paano ka pupuntahan doon sa lugar na kinaroroonan mo para dalhin ka sa lugar na inaasa mo at gusto mong puntahan. Walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay, alam ng Diyos. At yan napatunayan ko sa buhay ko. Totoo, kaya kang puntahan ng Diyos kahit nasa sulok ka. Kaya kang dinggin ng Diyos kahit sa loob ka lang ng bahay na nanalangin. Kahit nasa kusina ka lang at umiiyak ka. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa iyo. Wala kang pwedeng itago sa Diyos. Lahat ng bagay ay hubad at ayag sa kanyang harapan. Pero alam ng Diyos ang lahat ng mga naghahanap at tumatawag sa kanya. Sabi niya, ang sino mang lumatawag at lumalapit sa akin sa anumang paraan, hindi ko yun itatabay. Gusto ko lang sa inyo sabihin sa inyo na bilang pastor, totoo ang lahat ng mga bagay na ito dahil totoo ang Diyos. Totoo siya at kailangan natin siya sa buhay natin. Wala kang iyak na hindi nakita ng Diyos. Wala kang daing na hindi nakita ng Diyos at narinig. Wala kang naramdaman sa katawan mo na hindi naramdaman ng Diyos. Wala kang hinaing sa buhay mo na hindi naiintindihan ng Diyos. We are children of God. Kayo nga, pag may anak ka, di ba, yung bata mo, di ba, may iyak, kinakabagan, pero kung di yata ito, sa bawat daing mo naroon ng Diyos, sa bawat hinagpis mo naroon ng Diyos, hindi ka pinababayaan ng Diyos, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Kung kayo nga sa inyong mga pagiging mga hindi mabuting mga magulang, ama at ina, ay kayo ay nagbibigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, lalo pat higit ang Diyos na inyong ama sa langit na kaya niyang magbigay ng mabuting bagay sa kanyang mga anak. Ito ang sabi niya, huhingi ba kayo ng tinapay at bibigyan ko kayo ng scorpio o ng ahas? Huhingi ba kayo ng tubig at bibigyan ko kayo ng ibang bagay na masama? Hindi, anya. Hindi ganoon ang Diyos. Dapat nating patatagin ang ating kaisipan kung sino ang Diyos sa atin. Kung sino siya. Kung ano ang papel niya sa buhay ko, sa buhay mo bilang isang individual na tao, bilang estudyante, ano ang papel ng Diyos sa buhay mo bilang isang ina at bilang isang ama na naghahanap buhay at nagsisikap para ayusin ang kanyang buhay na ikaw ay nahaharap sa malaking pagsubok. At pagkatapos, ano ang papel ng Diyos sa bawat pangangailangan na meron kang babayaran at wala kang mahugot, na meron kang kailangan gawin na hindi mo magawa, na meron kang karamdaman na hindi mo malaman kung anong gagawin. Ano ang papel ng Diyos sa lahat ng yan? Siya ba ay may papel o wala? Siya ba ay, ang lahat ba sa inyo ay sa sarili nating pagsisikap, sa sarili nating kaalaman? Hindi. Kaya nga may Diyos. At natutuwa akong may Diyos sapagkat hindi lahat ng bagay ay kaya ko. Hindi lahat ng bagay ay kaya kong intindihin. Hindi lahat ng bagay ay kaya kong unawain. Kailangan ko ang Diyos. Hindi lahat ng bagay ay kaya kong gawin. Minsan, dumadating sa buhay natin ang mga bagay na kung hindi tayo iingatan ng Diyos, mawawala tayo. Sabi ng Panginoon, kung wala ako, wala kang magagawa. Without me, you cannot do anything. And how hard it is for us to receive and understand it na without God, you cannot do anything. And we keep on doing things like as if na ikaw lang talaga ang nakakaalam kung paano gagawin. And eventually, we'd end up the same. So sinabi ni Lord, without me, you cannot do anything. Don't waste your time.
Don't waste your energy trying to do na para bang ikaw ang nakakaalam ng gagawin sa buhay mo. No, you don't. Maybe perhaps today akala mo that is good, but on the other end, makita mo na hindi pala ganon. Sabi ni Lord, may daang tila matuwid sa harap ng tao, pero ang dulo ay kamatayan. 2 beses binanggit ng Bible yan. Ang natatandaan ko, yung tatay ko, nung siya ay tumanggap sa Panginoon, sabi niya, ito ang verse na natandaan ko. May daang tila matuwid sa harap ng tao, ang dulo ay kamatayan. Kaya mag-ingat tayo na hindi porke ngayon ay okay, we must not be para bang surely on ourselves na para bang ganun, ang dulo ay mabuti. Sabi ni Lord, hindi ganun. May daang tila matuwid sa iyo, pero ang dulo ay kamatayan. Amen? Merong mga tao na nung nag-boom ang CD, gumawa ng mga factory ng CD. Nag-invest, pagkatapos mag-invest ng CD, dumating yung mga MP3, lugi na siya. Amen? Kasi hindi niya nakita na somewhere in the future ay magbabago ang technology. So sa buhay natin, meron tayong mga ganong mga bagay. Diba? Yung isa natin napanood dito sa, nag-invest siya, galing siya sa Japan, nag-invest siya sa mga babuyan, naubos yung inipon niya, doon niya inilagay lahat, and afterwards, hindi niya na magkakaroon ng swine fever, swine flu. So naubos lahat ng kanyang pinaghirapan. But how are we dito sa sinasabi na you are children of God at iba kang mag-isip? Iba kang mag-handle ng situation. Iba kang mag-handle ng future. Iba kang mag-handle. Andoon ka lagi sa Panginoon, ito ba ang gusto mong gawin ko? Ito ba ang gusto mong gawin ko? How many times nang sinabi ko na ako'y nagpastor, many people did not agree, kahit nung nasa Japan pa ako. Nagtayo ako ng church sa Japan, Charis din ang pangalan. Ang sabi nila, alam mo, Brother Willie, yung pagtatayo ng church, ginagamitan din niya ng wisdom. Sabi ko, oo nga, ano naman kung nagtayo ko. So, hindi tatagal yung church na yan, 4 na buwan lang. Inabot ako ng 15 years sa Japan, ng church, at tinuloy ko dito hanggang ngayon, Charis pa rin. Mga kapatid, ang Diyos, pag ang nag-ingat sa inyo, iingatan ka niya panghabang buhay. Ang commitment ni Lord sa atin ay panghabang buhay. Hindi lang yung kapag mabait ka sa Kanya. Hindi lang yung kapag ginagawa mo yung tama. Ang commitment ni Lord sa atin ay panghabang buhay. Nakita na niya ang lahat ng kamalian na magagawa mo 10 years from now, and yet inaccept pa rin tayo ni Lord. Amen? Alam na ni Lord ang mga gagawin ko at magagawa kong kasalanan na I am not aware na kaya kong gawin, pero nakita niya na yon 3 years from now, 4 years from now, and hanggang sa dulo ng buhay, and yet God accepted me and God accepts us. Amen? Ganon ang security ni Lord sa atin. Ganon niya tayo kamahal. Ganon niya, ang commitment sa atin ni Lord ay forever. That's why we are secure forever. That's why I'm glad Jesus is the keeper of my salvation and not me. We are the children of God. Amen? And number 3, last, we are God's workmanship. Everybody say workmanship. Nakaranas na ba kayong gumawa ng isang bagay na para bang sa sarili mo na, di ba? Nagluto ka ng recipe, tingin mo, isang bagay na, di ba? Gumawa ka ng cabinet sa bahay, tapos ginandaan mong mabuti. Talagang, mga kapatid, si Lord gumawa din. At ang ginawa niya tayo. Ginawa niya tayo. We are God's workmanship. Tayo ang pinakamabuting gawa ng Diyos. Basahin natin. For we are His workmanship created in Christ Jesus. Again, workmanship in Christ Jesus. For good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Sabi ni Lord, pag tinignan natin dito, we are God's workmanship created in Christ Jesus for good works. Mga kapatid, tayo ay designed for good works. We are not designed to fail. Because good things never fail. And God never failed. So failure is not to identify us. We may have some blunders here now and then, but then hindi tayo failure. Kasi sabi dito ni Lord, we are God's workmanship created in Christ Jesus for good works.
Good works. Ang pagtatagumpay ba ay good works? Yes. Ang pagtapos ba ng pag-aaral ay good works? Yes. Ang pagkakaroon ba ng matagumpay na business ay good works? Yes. Yes. Mga good sa buhay natin, alam na natin yung good. But sometimes we suffer failures. Meron tayong mga nagagari na parang we just needed to step back. Pero that doesn't mean you are a failure. We are never a failure. Hindi porke may anak ka na parang nagpariwara, para bang failure ka na bilang nanay. No, hindi yun. Sabi niya, in Christ Jesus, you are created to do good works. And that will identify you. Not because meron kang family na parang hindi idea or in the concept ng mundo ay dapat ganito ang ideal family. Yung sa iyo, hindi. That doesn't mean that you are a failure. Because God said, I am created for good works. Amen? For good works. That's what I am. My work does not define me. God's word defines me. And when God say, I am good, then I am good. It doesn't matter what you say or what you think about me. I am good because He said so. I am good. Amen? So, hindi hindi mo nagawa ito. Who cares? God said, I am good. And that is good enough for me. Amen? So, yung outlook natin sa buhay natin. Meron akong in-apply ng trabaho, hindi ko nagkasundo, so umalis ako. So, it doesn't matter that I am a failure. I was just being moved to a better place. I am just being moved and promoted to a different place. So that's good. Remember, when I was in Dynetics, so nagpunta ako doon, tapos doon after 3 months nagkaroon ng layoffan. Tapos sabi sa akin nung isang kaibigan ko, Willie, last in, first out. So ako, sa last in, first out, sabi ko, ay talaga, papasok ko pa lang naman. 3 months pa lang naman ako. No. So, ginawa ko, nakalagay sa papel ko, laki-laki. Lay off. Talagang binigyan nga ako ng parang lay off, ginawa ko. Dito maganda, lay off. Kulay pula pa. Binura ko. Tapos sinulatan ko yung date date na nilay off ako. Nilakyan mo din. September. Tapos nag-apply ako sa Philips. Kaya naman ako nilagyan ng layoff kasi sabi nila, tatawagan ka namin uli after, ikaw, wag na ho. wag na ho, okay na ho ko. Nag-alit, nilagyan ako ng layoff. Yung akin lang naman, salbahay naman yung admin na yon. Nilagyan papel ko na layoff. Naranasan nyo yung minsan, unfair yung ginagawa sa inyo. Diba? Sa trabaho, sa school, you don't deserve it. No? Pero, para bang, for some reason or another, parang meron siyang, talaga, ginawa ko, binura ko. Tapos nilagyan ko September, nag-apply ko sa Philips. I got a much better pay. I got a much better position. And I am glad na nangyari sa akin ang bagay na yon. Sa buhay ng isang Christian at sa anak ng Diyos, walang regrets. Everything is working together for good to them that love God, to them who are called according to their purpose. So you never lose heart. Maring umiyak ako ngayon, sabi niya, yung crying may endure for a night, but joy comes in the morning. Sabi ni Lord, maring naiyak ako ngayon, pero afterward, joy comes in the morning. Iyan ang anak ng Diyos. Hindi niya pinababayaang lagi kang umiiyak. Hindi kanya pinababayaang matalo. You are created for good works. We are on the winning team. If you are in Christ, you are in the winning team. You never lose. Hindi kagaya ng Hinebra, natalo ng TNT. Di ba? Akala ko, Hinebra na all the way. Kasi nila di ba? Pero, lumaon, natalo din. Pero kay Christ, hindi siya natatalo. Amen? Hindi yan natalo. I am the winning team. Maaring naiyak ka, pero hindi ka lagi iiyak. Maaring nanghina ka, pero hindi ka lagi manghihina. Pero nalungkot ka, pero hindi ka laging malulungkot. Follow Christ. Obey Christ. And remember this. You are
in Christ.